karapat-dapat lang na pasalamatan, luwalhatiin at dakilain ng ating Diyos sa loob ng isang buong taon na tayo kanyang iningatan at hindi niya pinabayaan. Kaya sa oras na ito, sama-sama nating awitan, papurihan ang ating Diyos. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawag at binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mong umawit, kaya ngayon ang puso't isip ko'y isang sinasambit. Sabay-sabay tayo. Ang pagpupurit pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupurit pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Jesus, napakabuti mo, Panginoon. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawan at binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mong umawit, kaya ngayon ang puso't isip ko'y isang sinasambit. Ang pagpupurit pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupurit pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Jesus, ang pagpupurit pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Jesus,
Gandang araw sa iyo kapatid. Sunday na naman. At ito ang araw na mas dapat natin bigyan ng papuri ang Diyos. Ready ka na ba? Kung ready na, ilabas ang ballpen, notebook, at Bible para mai-take note natin ang mga points sa gagawin natin pakikinig sa salita ng Diyos. At alam mo ba kapatid, maaari ka pa rin makapag-win ng souls through social media. There are 4 steps to do it. Step 1, i-like ang post. Step 2, i-share. Step 3, write a post. And lastly, i-click ang public. Kaya ano pang hinihintay mo kapatid? Sama-sama tayo magbigay ng pasasalamat at praises kay Lord. Don't forget to share! Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin po ang Diyos. Ito po ang last Sunday ng 2020 na kung saan idaraos po natin ang ating kahuli-hulihang linggo para po tayo ay sama-samang magpuri, magpasalamat sa ating Panginoon. Pastora Divine po itong inyong lingkod na ngayon ay nasa inyong harapan. At sa umagang ito, katulad po ng ating ginagawa, kada po tayo magpapasimula ng ating gawain, tayo po ay nananalangin sa Panginoon. Subalit sa oras na ito, dahil ito po ay huling linggo ng 2020, ang gagawin po ng bawat isa sa atin, magpapasalamat po tayo sa Panginoon. Amen po ba? Hindi po tayo magpe-pray sa Kanya ngayon ng needs natin, kundi ang bawat isa po sa atin, tandaan po natin ang sinabi ng salita ng Panginoon sa unang Thessalonica 4:18, in everything give thanks for this is the will of God in Christ Jesus. So, imbis na tayo po ay magpe-pray, ang gawin po natin sa umagang ito, magpasalamat po tayo sa Panginoon. Kung ikaw man ay may karamdaman, kung ikaw man ay may pangangailangan pinansyal, kung ikaw man ay may suliranin na pinagdaanan sa iyong buhay sa buwan o sa taon 2020, nais ko pong ang bawat isa sa atin, mag-ukol po tayo ng pasasalamat sa Panginoon. Dahil sinabi rin po ng salita ng Diyos na huwag po tayo mabalisa sa anumang bagay, kundi sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Dalhin po natin sa Panginoon anuman ang ating mga karaingan.
baka po hindi natin alam na dumating yung katugunan ng Panginoon na kahit po nasa sitwasyon tayo na meron po tayong mga problemang kinakaharap, ipinagpapasalamat na natin sa Panginoon. Ito po ay bibigyan ng katugunan ng ating Diyos kapag tayo po ay nagiging mapagpasalamat. So sa oras po ito, sa ating pong pagsisimula, nais ko pong ang bawat isa, tayo po ay magpukol ng oras. Magkaroon po tayo ng pagbubulay sa mga bagay na dapat po nating ipagpasalamat sa Panginoon. So igagay ko po ang bawat isa sa ating pong gagawin pasasalamat, kaya tayo po ay lumagay sa diwa nang tayo po ay nakikipag-ugnay sa Panginoon. Ang una po natin ipagpasalamat, yung ikaw man ay may karamdaman na tinataglay sa oras na ito, anuman ang sakit mo, pwede po bang sa oras na ito tayo ay magpasalamat sa Panginoon? Banggitin natin sa Diyos kung ano man ang karamdaman meron tayo. At naniniwala po tayong kapag tayo nagpasalamat, ang Diyos ay tutugon para po tayo ay Kanyang bigyan ng kagalingan sa ating pong karamdaman. Sige po, sa mga may karamdaman, o Diyos, sa oras na ito, nagpapasalamat kami. Kung may mga sakit man kaming tinataglay sa oras na ito, ang mga sakit ng diabetes, Panginoon, sakit ng cancer, O God, mga may sakit sa kidney, may sakit mga arthritis, O Lord, o anumang karamdaman na hindi po namin nabanggit, mga cancer, O God, in the name of Jesus, we are so thankful, Panginoon, dahil alam namin ito po ay bibigyan mo ng katugunan sa oras na ito. Salamat po sa iyo, Panginoon, dahil yun ang sinabi mo, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. Marami pong salamat, Panginoon. At sa oras na ito, tayo naman po magpasalamat sa Diyos sa mga provision na ibinigay niya po sa atin sa buong taon, na kung saan hindi po tayo nagutom, na kung saan ang Diyos po natin ay nananatiling tapat, na pinuprovide niya ang lahat ng ating pangangailangan. Kaya ang bawat isa sa iyong kinalalagyan, lahat po ng naaabot ng tinig na ito sa pamamagitan ng online service, pwede po bang sa oras na ito, magpupul ka ng pasasalamat sa Panginoon sa lahat ng provision na ginawa niya sa ating mga pangangailangang pinansyal. Yes, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sa oras na ito, nagpapasalamat kami, Panginoon. Ikaw na aming Diyos na hindi nagpapabaya sa iyong mga anak. Pinoprovide mo ang lahat ng aming mga pangangailangan. Kahit po hanggang ngayon ay nasa panahon kami ng pandemic. Nais po namin pasalamatan ka dahil hindi mo kami pinababayaan. Ikaw ang Diyos na tumatagpo ng lahat ng aming pangangailangan, O Diyos. Ang aming mga kinakain, ang aming mga iniinom, Panginoon, ang aming mga dinadamit, lahat, Panginoon, ay ipinrovide mo. At napakabuti mo, O Diyos, kahit sa oras na ito, Panginoon, pinasasalamatan ka namin dahil sa kabutihan mo. Purihin ka, dakilang Diyos. At sa oras na ito, kung ang Panginoon ay tumugon sa mga pangangailangan para sa iyong pamilya, patuloy na pag-iingat sa ating buong sambahayan, patuloy na paglutas ng mga problema anuman ang ating mga kinakaharap. Mga kapatid, sa oras na ito, magpasalamat tayo sa Diyos, sa ating pamilya. Magpasalamat ka sa iyong mga magulang, magpasalamat ka sa iyong kapatid, magpasalamat po tayo sa ating mga kung ikaw man ay may asawa, sa iyong kabiyak, sa iyong mahal sa buhay. Ang bawat isa po sa atin, magpasalamat tayo sa Panginoon na ang ating pamilya ay patuloy na iniingatan, pinagkakaisa ng ating Diyos. Kaya sa oras na ito, kapatid, pwede bang tayo magpasalamat sa Panginoon sa ating mga kasama sa ating bahay? Kung ikaw man ay may kasambahay, kung ikaw man ay may kamag-anak, kung ikaw man ay may lolo, meron kang lola, lahat po ng ating mga kamag-anak na ating pong nakakahalubilo sa ating pong paligid, pwede po bang sa oras na ito, pasalamatan natin sila sa Panginoon? Yes, O God, thank you, Jesus. Nagpapasalamat kami sa bawat pamilya kinabibilangan namin.
Salamat po, Panginoon, sa patuloy, O Diyos, sa pagmamahalan at pagkakaisa. Kahit po dumadating ang pagkakataon na nagkakaroon po ng problema sa relasyon, Panginoon, sa bawat pamilya. Pero still, we are so thankful for our family, O God. We are so thankful for my husband. I am so thankful, Panginoon, sa aking mga anak, sa aking mga manugang, sa aking apo, O Diyos, sa aking mga kapatid, Panginoon, sa lahat ng aking mga kamag-anak. Purihin ka, Panginoon, dahil alam ko po, Panginoon, na mga tao, O Diyos, namin nakakahalubilo, Panginoon, na isang bagay na dapat namin ipagpasalamat sa iyo. Purihin ka, Panginoon, sa umaga nito. Marami pong salamat, O Diyos, at dalangin ko na ang pasasalamat namin ay naging mabangon sa Diyos sa iyong harapan. At sa oras na ito, aming Ama, patuloy ko po ipinagkakatiwala sa iyo ang kabuuan ng aming gawain. Sa pasimula pa lang na ito, Panginoon, alam kong ikaw ang kikilos, banal na Espiritu. You will anoint every part of this service, O God, in the name of Jesus. At sa pamamagitan ng anointing mo, dakilang Ama, ang sino mang, O Diyos, makakarinig ng mensahe ng iyong salita, Panginoon, ay Lord, ito po, Panginoon, ay magbibigay ng kapangyarihan sa bawat isa para, Panginoon, madaman namin, O Diyos, ang kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Kaya pagpalain mong kabuo ng aming gawain, ang bawat isa na inaabot, Panginoon, ng online service na to, I pray that in the name of Jesus, O God, maging maayos, Panginoon, ang mga internet connection, Panginoon, in Jesus' name, walang anumang interruption, Panginoon, na hayaan mo, O Diyos, na mangyari, Panginoon, sa lahat po ng anak mo, na ngayon, O Diyos, ay kasama namin at makakasama pa namin, na nag-review, Panginoon, ng aming online service. Pagpalain mo po si Pastor Louie, Panginoon, sa kanyang pangaral, O God. Ikaw ang sumakanyang bibig, Panginoon. Lord, dalangin ko, Panginoon, na anumang bagay, anumang mensahe mo ngayong umaga, gamitin mo siya, Panginoon, para maihatid niya ito sa amin, Panginoon, ng maayos at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang lahat ng bahagi ng aming service, Panginoon, ang anak mo na ginagamit mo, Panginoon, para magsaayos, Panginoon, ng mga editing, O God, ng aming pong service na ito ay yung pong pagpalain. Salamat po sa iyo, O Diyos, sa iyong kabutihan. Umaasa kami, Panginoon, ng iyong pagpapala, O Diyos, ay aming mararanasan sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay? So, ngayon po, bago po natin mapakinggan ang salita ng Panginoon, tayo po ay pangungunahan ni Sister Diane Pambid para po magbigay sa atin ng exhortation tungkol po sa ating pagbibigay at gayon din sa kanyang patotoo kung paano pinagpapala siya ng Panginoon sa kanya pong faithfulness sa pagbibigay sa ating Diyos. Pakinggan po natin si Sister Diana Grace Madis Pambid. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Diana Pambid, tagasunod at lingkod ng ating Panginoong Hesukristo. Nais ko pong ibahagi sa inyo sa umagang ito ang aking life verse, which is matatagpuan natin sa Matthew 6:33. Sabi po dito, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." From this verse, meron pong inuutos ang Diyos at meron din siyang pangako sa bawat isa sa atin. So, ano ba ang inuutos ng Diyos? Sabi doon, seek ye first. Sa Tagalog, unahin po muna natin ang alin? Yung kingdom of God, number 1, and number 2 is His righteousness. So, ano ba yung kingdom of God? Yung kingdom of God is attending every Sunday service or yung online service natin, or attending prayer meetings, attending discipleships, and doing our daily devotions. And ano naman yung righteousness? The righteousness, His righteousness, meaning ito yung mga nakasulat sa Bible, ito yung mga inuutos ng Diyos sa bawat isa sa atin. At isa sa mga nakasulat sa Bible
is about giving our tithes and offering. So, yun yung shinare sa atin last Sunday ni Sister Sol, which is in Malachi chapter 3 verse 10. Sabi po doon, bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house, and thereby put me to the test, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven for you, and pour down for you a blessing until there is no more need. Sabi ng Diyos, bring the full tithes. Meaning, kung ang sinasahod mo every month is 10,000 pesos, ang 10% dito is 1,000 pesos. So, dapat mong ibigay ng buong buo yung 1,000 pesos. Hindi pwedeng maging 900, hindi pwedeng maging 800, kundi dapat 1,000. Kasi sabi nga ng Bible, we must give our tithes in full. Give your full tithes. Sabi ng Malachi chapter 3 verse 10. And sabi ng Diyos, and thereby put me to the test. Wow! Grabe, hinahamon tayo ng ating Diyos na subukin natin siya after mong ibigay yung 10% ng kinita mo. And the Lord said, test me, and if I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need. Amazing ang salita ng Diyos sa umagang ito. Sabi ng Diyos na if we give our full tithes and we test Him, malalaman mo at makikita mo kung hindi bubuksan ng Diyos yung durungawan ng langit at ibubuhos niya yung masaganang pagpapala sa iyo, na darating yung time na wala ka ng halos kakailanganin pa kasi naibigay na ng Diyos. Alam niyo ba na sa aking pagsunod sa Diyos, tinest ko ang Panginoon for giving the tithes and not giving my tithes. Noon, nung nag-aaral pa lang ako, tinuro sa amin ng parents namin na kahit nag-aaral ka pa lang, 20 pesos lang ang baon mo. So, yung tithes mo doon, yung 10% ng 20 pesos is 2 pesos. So, ibig sabihin, every day, itinatago na namin yung 2 pesos doon sa lagayan namin. Tapos, pagdating ng Sunday, kukunin namin lahat yon, tapos dadali namin sa church. Pero yung 2 pesos na yon araw-araw, nakatabi lang yon. Hindi namin ginagalaw yon. Kasi yun, para kay Lord yun. Na-set up sa mind namin na yun ay para sa Panginoon. So, dumating yung time na nakapagtrabaho na ako. Ganun pa rin. I always give my tithes to the Lord and also my offering. Noon, puro tithes lang, walang offering, puro tithes lang. Then, dumating yung time na sabi ko, what if hindi ko kaya ibigay yung tithes ko? So, sabi ko, ano kaya mangyayari kung hindi ko ibibigay yung tithes ko? So, dumating yung time na hindi ko talaga binigay yung tithes ko. Yung time na yon na hindi ko binibigay yung tithes ko, ay yun yung panahon na nagkaroon ako ng anak at ng asawa. So, dumating yung time na yung sinasahod mo, wala pang 1 linggo, ubos na. Dumating yung time na yung sinasahod mo, napupunta lang doon sa pampagamot mo, sa pambili mo ng mga kailangan ng anak mo, sa pagkain nyo, na parang hindi siya sumasapat doon sa isang buong buwan ng pangangailangan mo. And doon ko na-realize na napakalaking bagay pala na hindi ka nagbibigay ng tithes mo sa Lord. Na hindi mo pinagkakatiwala sa Kanya lahat ng pangangailangan mo. Kaya, simula noon nung na-realize ko at naranasan ko yung ganong parang hirap na hirap ka sa buhay, na parang araw-araw meron kang pag-aalala, saan ko kukuhanin yung pagkain, yung pamasahe, kanino ka mangungutang, kanino ka hihingi ng pera para masustentohan lahat ng pangangailangan mo. And nung araw na yon, sabi ko, Lord, I decided to follow your word na
hindi ko na uulitin na hindi ako magbibigay ng aking 10% tithes sa iyo, Panginoon. Kaya dumating yung time na nanumbalik ako ulit, na nagbibigay ako ng tithes, and hindi lang po iyon. If I give my tithes 10%, for example, 1,000 pesos ang aking tithes for this month, yung offering ko, pinapantayan ko kung magkano yung aking tithes. So, meaning, kung 1,000 pesos ang aking tithes, 1,000 pesos din ang aking offering. Kasi yung tithes, this is our protection sa anumang karamdaman, sa anumang sakit, sa ating pangangailangan. And yung offering natin, yun yung itinatanim natin sa Panginoon. Yung mga gusto nating mga maging business, even yung ating mga trabaho, yung pinagkukunan natin ng mga ating mga income, ito yung parang pagtatanim mo sa Lord na patuloy niyang i-bless yung company mo, magkaroon ng maraming sales, yung business mo na magkaroon ka ng maraming mga bibili sa'yo doon sa mga products mo. And when I give my whole tithes, nagtitiwala ako ng buong buo sa Diyos na ibibigay niya lahat ng aking pangangailangan. And God's word is true. During this pandemic time, the Lord has already granted our very own house and lot. Yay! But merong problem. Ano yung problem? Naubos na lahat ng ipon pang paayos dahil nga pandemic. But the Lord never failed to amaze me. Last prayer meeting, I was crying to the Lord and telling Him every details ng mga need ko. And one of them is this. Sabi ko, Lord, I need 10,000 pesos para pampakabit ng aming kuryente. Imagine, I need 10,000 pesos para pampakabit ng kuryente namin doon sa bago naming bahay. And alam nyo, 5 days after that prayer meeting, after crying to the Lord and holding on to His promises, the Lord provide my needs. And hindi lang provide. Alam nyo, sobra-sobra pa sa kung magkano ang aking kailangan, yun ang ibinigay ng Panginoon. And even yung anak ko, yung asawa ko, malusog at wala silang mga karamdaman. Kaya nga kapatid, God is challenging us today to give your full tithes and test Him if He will not open the gates of heaven to pour out His blessing to your family. Kaya kapatid, sa oras na ito, kung nagdadalawang isip ka, sinasabi ko sa iyo ngayon, subukin mo ang ating Panginoon. At nang malaman mo na kung ano yung naranasan ko, ay yun din yung mararanasan mo. Magtiwala lang tayo sa Panginoon sapagkat ang Diyos natin ay makapangyarihan, Siya ang nakakaalam ng ating pangangailangan, Siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Kaya wala tayong dapat ipag-alala, wala dapat tayong ikabahala dahil ang Diyos na ating pinagkakatiwalaan ay tapat sa kanyang pangako at hindi siya sumisira sa kanyang mga salita. Kaya sa oras na ito, hawakan mo ang iyong kaloob, ang iyong tithes, ang iyong offering at ating ipanalangin sa ating Panginoon. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat minsan pa sa iyong mga salita na patuloy na nagpapaalala sa amin na kung kami ay susunod sa iyong mga salita, sa iyong mga ipinag-uutos, ikaw ay tapat, Panginoon, at hindi makabibibiguin sa iyong mga pangako. Salamat po, O God, sa oras na ito, Panginoon, na kami ay makapagbibigay ng aming mga kaloob, aming ikapu, Panginoon, para sa iyong ikaluluwalhati. Sa oras na ito, Panginoon, patuloy namin tinataas sa iyo, O God, itong aming mga tithes and offering, O Lord, i-bless mo po ito, Panginoon. Patuloy namin ibibigay sa iyo ito, O God, sapagkat ito'y nararapat tanging sa iyo lamang. At sa oras na ito, Panginoon, sino man, O God, ang nag-aalinlangan pa, Panginoon, patuloy na mangusap ka sa kanilang puso, Panginoon, na
ang aming pagbibigay ng aming ikapu, Panginoon, ito ay hindi isang kalugihan, ito ay hindi isang kawalan, kundi ito ay isang malaking benepisyo, kundi ito ay isang advantage para sa bawat isa sa amin, O God. Lord, I pray, Panginoon, na ang bawat isa na nakikinig sa oras na ito at sumasabay sa panalangin, patuloy na ipadama mo sa kanila, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos na great provider, O God, na ikaw na aming Diyos ang nakaalam ng lahat ng aming pangangailangan. If we give our full tithes to your house, O Lord, I know, O God, na ikaw ang mag-open up ng gate of heaven, Panginoon, at ipo-pour out mo yung blessing mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hindi kami mangangailangan pa sa bawat araw, O God, kundi, Panginoon, sa bawat araw, ang iyong biyaya, ang iyong provision, Panginoon, ay umaapaw, Panginoon, sa bawat araw. Salamat po, dakilang Ama. Ikaw po, O God, ang patuloy na magpala sa bawat magkakaloob, ang patuloy na ang kagalakan sa aming puso, ang aming maranasan, at patuloy na pagpalain mo rin, Panginoon, ang aming mga pinagkukuhanan ng income. Ito man ay business, O Lord, ito man ay aming mga trabaho. Lord, we pray na patuloy na pagpalain mo ito, Panginoon, upang sa ganoon patuloy kami mapagpala at makapagpala din kami ng ibang mga tao. Salamat po, dakilang Ama, sa inang patuloy na binibigay lahat ng kapurihan at pasasalamat sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen. Okay? So marami pong salamat sa inyong mga kaloob. Kaya po magbigay po tayo sa ating Panginoon na may buong kagalakan, at salamat po sa iyo at sa inyo. Ang Diyos na po ang magpala sa inyong lahat. Ngayon naman po, nakahanda na po ba tayong makinig ng salita ng Panginoon? So kung nakahanda na po tayo, ilabas natin ang ating mga Biblia, ang ating mga notebook, ang ating mga ballpen, para tayo po ay mag-take note kung anong pong mga bagay ang natutunan natin sa ating Panginoon. At para naman po sa ating mga viewer, mag-comment po kayo kung kayo po ay nabe-bless dun sa mensahe, at patuloy, Panginoon, na ma-encourage din yung iba po nating mga viewer na sila po ay mag-comment doon po sa ating comment section. So ngayon po, natawagan ko na po si Pastor Luisito Madis sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Amen. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito, at napakabuti ng ating Panginoon na tayo binigyan niya muli ng pagkakataon upang tayo ay magkasama-sama kahit po sa online, upang siya ay ating pampupurihan, dakilain at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Pero bago po yun, binabati ko po kayo ng belated Merry Christmas. Doon po sa mga hindi ko pa nabati, belated Merry Christmas, no? Hoping kayo po ay nag-enjoy doon po sa ating kasiyahan, no po, doon sa tinatawag pong Christmas. At the same time, binabati ko po na po kayo ng advance Happy New Year. Ayan. So, purihin po ang Panginoon. Kaya nga po, New Year ay meron pong relasyon yung atin pong pagtatalakayan ngayong umaga, dahil po doon sa New Year ay dapat merong New Year's, merong new life, no? Na ang bawat isa po sa atin. Ang atin pong pag-uusapan ngayon ay patungkol po sa about change our lives by changing our minds. Kasi po, di po ba, nakaugalian na po ng bawat sa atin na magkakaroon po tayo na tuwing papasok po ang bagong taon, meron po tayong New Year's resolution. Pero hindi po nangyayari dahil wala po tayong kaugnayan sa ating Panginoon. Pero since meron na po tayong kaugnayan sa ating Diyos, hindi po natin kayang baguhin ang ating buhay kung hindi mababago yung atin pong isipan. Yan. So, change our lives by changing our mind. At yan po ay mababasa po natin sa Romans chapter 12, verse 1 to 2. So, basahin po natin. Ang sabi po dito, therefore,
I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Yan po. And verse 2, sabi dito, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Yun. So, sinasabi po dito na Apostol Pablo na una, sabi diyan ay ialay natin ang ating buhay, no, bilang buhay na sakripisyo sa ating Panginoon. Yung buhay na ganap at kasyasya sa ating Diyos. At ang sabi pa, wag daw tayong umayon sa takbo ng mundong ito, kundi magbago na tayo ng ating mga pag-iisip upang mabatid natin kung ano talaga ang kalooban ng Diyos, yung kalugod-lugod at talagang ganap sa kanyang harapan. Okay. So, bakit po kaya, no? Kailangan po nating baguhin ang atin pong pag-iisip. Okay? Bakit po? Hallelujah. Una, because our thoughts are control our lives. Dahil ang atin pong isip ang siyang kumukontrol sa buo nating pagkatao. Yan po ay makikita po natin sa aklat po ng Kawikaan o Proverbs chapter 4 verse 23. Ayan, sabi po dito, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Yan po ang sabi, no? Ang sabi niya, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Yan daw po ang bukal ng buhay na ating tinataglay. Yung atin pong pag-iisip, ang siya pong talagang may control sa atin pong buhay. Kung ano minsan, ito po, kung ano yung ating maisip lang, ay yun po ang ating ginagawa, kahit po yun ay ating ikapapahamak. Kaya nga sabi dito, be careful how you think. Mag-ingat po tayo doon daw sa ating mga inisip. For your life is shaped by your thoughts. Yun po ang sabi, no? For your life is shaped by your thoughts. Yung atin po daw buhay, ang siyang humuhubog. Ang humuhubog po ay yung ating pag-iisip. Kaya nga, mga kapatid, no? Kailangan po na talagang matransform at ma-renew ang atin pong mga isip na makatutulong upang talagang mabago ang atin pong buhay na nakatalaga na sa ating Panginoon. Okay. Pangalawa, because the mind is the battleground for sin. Ayan po. Bakit kailangan ma-change yung outer mind, no? Yung ating pag-iisip? Dahil yung mind natin, this is the battleground. Okay. Bakit po? Kasi lahat ng ng ating five senses, pumapasok po yan dito sa ating mind. Sa ating mind, pumapasok po lahat po ng nakikita mo o nakikita natin, pumapasok po yan at naglalaro sa ating kaisipan, sa ating pong isip. Ang lahat ng ating mahihipo, agad-agad dumidiretso sa ating isip. Ang lahat ng ating naririnig, agad nakadiretso sa ating isip. Ang lahat po ng ating nalalasahan, dumidiretso sa ating isip. So lahat po ng nasasagap ng ating five senses, ay dumadiretso po dito sa ating isip. At ito pong mind natin, kapag hindi natin tayo marunong mag-screen, no po? Kaya nga dito nagkakaroon ng giyera, ng labanan, ng isip, no? Patungkol sa mabutit masama na dapat po nating ginagawa, no? Kapag masama, ibig sabihin, kapag na-screen ng iyong utak na iyong nalasahan ay masama,
dapat tanggalin agad. Kapag ang na-screen ng iyong utak galing sa touch o pagkahipo ay masama, dapat tanggalin lahat. Pero pag mabuti, lahat ng papasok na mabuti, yun po yung talagang pananatili natin sa atin pong isipan, sapagkat yun po ang makatutulong upang yung buhay natin ay talagang mahubog, ano po, ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya po, no, the mind and our thoughts are where we either win or lose the battle, no? Ang atin daw pong isip o ang ating diwa, ito ay maaaring dito tayo magwagi o dito tayo matalo sa labanan. Ayan, no? Bilang mga anak ng Diyos. Kaya nga po dapat hindi lahat ng nakikita ay dapat ginagawa. Hindi lahat ng nahihipo ay dapat pinananatili sa atin pong isipan. Basta hindi lahat ng nasasagap ng ating five senses ay dapat pinananatili sa ating mind. Kung hindi lahat lang ng mabuti, lahat ng makatutulong, lahat ng pagbago ng ating pagkatao ang siya po nating panatilin, sapagkat yan ang pabababain natin sa ating puso. Ano po, lahat ng magandang bagay, pabababain natin sa ating puso. At pagkang puso ay unti-unting nabago at napuno ng lahat ng kabutihan, tandaan nyo po, lahat ng lalabas sa ating bibig ay lahat maganda. Ano po? Bakit po kaya kailangan, no, na baguhin ang ating isip? Because all temptations happens in the mind. Lahat ng tukso po o mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos ay nangyayari una sa atin pong isipan. Kaya po, we must manage our mind. Tayo po ang dapat nagmamaneho niyan ng atin pong kaisipan. Hindi po ang iyong asawa, hindi ang iyong anak, hindi ang yung kung sino mang leader dyan, hindi po sila, no? Maaaring guide lang sila, pero still, you yourself can manage your mind, no? Kaya nga po, when we talk about the sins of pride, or lust, or bitterness, or hatred, or anger, or fear, or resentment, or envy, or worry, all those things happen in our mind. Wala po yan dumadaan sa atin pong mind, sa atin pong isip, sa ating utak, no? Kaya nga pa, pag ang pinag-uusapan ay kasalanan, patungkol sa pride, patungkol sa lust, o pagnanasa, patungkol sa mga kapaitan, yung bitterness, patungkol sa galit, ano po, sa puot, sa pagkatakot, sa pagkainggit at pagkabahala, lahat po yan ay dumadaan sa mind at dyan po nagkakaroon ng battle. Amen! Hallelujah! Kaya nga po minsan nakakalungkot na ang mga Kristiyano po, kapag natatalo at hindi na maayos ang pagka-screen sa kanilang isip kung ano yung kanilang sasabihin, gagawin, alam nyo po, nagkakaroon ng pagkakasala. Kaya nga sabi po ng 1 Corinthians 10:31, ang sabi doon, whether you eat or drink or whatever we do, do it for the glory of God. Kaya nga doon po sa kapag umiinom ka, isipin mo kung yun bang iinumin mo, makakapagbigay lugod sa Diyos. Pag ikaw ay kumakain, yun bang kakainin mo, napapapasukin mo sa iyong katawan, ay makakapagbigay karangalan sa Diyos. Kapag ikaw ay merong gagawin, yun bang gagawin mo, ay makapagbibigay karangalan sa ating Panginoon. Lahat kasi dapat ng ating kakainin, lahat ng ating inumin, lahat ng ating sasabihin, lahat ng ating gagawin ay dapat nagbibigay karangalan sa ating Panginoon. Kaya nga, we must manage our mind. Yan.
Okay, sabi po sa Romans chapter 7 verse 22 to 23, kung meron po kayong Bible, okay? So, basahin niyo po yan. Ang sabi po dito, I truly delight in God's commands. Sabi po na Apostol Pablo sa Roma, but there's something else deep within me that is at war with my mind and wins the fight and makes me a slave to the sin within me. In my mind, I want to be God's servant, but instead I find myself is still enslaved to sin. Ayan, tingnan niyo po, ito pong sumulat ng Roma na ito, ng talatang ito sa taga-Roma, ito po ay si Apostol Pablo, the great apostle of Jesus Christ. Pag sinabing great, siya po yung pinaka sa mga apostol, no? Pero, makikita po natin dito na talagang merong nangyayaring war in his mind. No? Sabi sa Tagalog, sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. No? Marami po kasi sa atin talagang pag narinig ang salita ng Diyos, nasisiyahan. No? Pag narinig ang salita ng Diyos at talagang ito naman ay makakatulong sa atin, galak na galak, at halos nag-uumapaw ang kagalakan sa puso sa narinig na salita ng Panginoon. Hallelujah! Lahat naman talagang naman ang salita ng Diyos, kapag iyong ninamnam at iyong pinakinggan mabuti, talagang ito po ay magbibigay ng kasiyahan sa bawat isa po sa atin. Pero sabi sa verse 23, sabi dito, ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan, no, nasalungat sa tuntunin ng aking isip. Yan, kaya nga po yung isip po natin, yan minsan ang nagiging kalaban natin para tayo lalong mapalapit sa Panginoon. Yung iniisip natin na minsan makakapagbigay kasiyahan sa ating mga lupang katawan. Ang sabi dito, ipinapaalipin ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang nasa aking katawan. Hello? Kaya nga mga kapatid, maging aware po tayo, no? Hindi lahat po ng atin pong ginagawa, lalo na sinasabi natin tayo ay nasa Panginoon, ay nakapagbibigay lugod sa Kanya. Tandaan niyo po, hallelujah, na si Paul po, yung sinasabi ni Paul dito po sa talatang ito, ay may makikita tayong 4 na salita. Yung war, fight, slave, and enslave. Ayan, tingnan niyo po, no? Bakit po? Kasi kahit na siya'y nalugod sa kautusan ng Diyos, merong bahagi sa kanyang katawan na talagang may kapangyarihang nag-uutos sa kanya na huwag gawin o huwag sundin yung mga bagay na naroon sa salita ng Diyos na kanyang nagustuhan, sapagkat merong kasalanan within him na talagang nag-uutos na instead na siya'y sumunod sa Diyos, ay sundin ko ano yung ninanasa ng kanyang pisikal na katawan. Marami po sa atin ang ganito sa ngayon, no? Na talagang natatalo kasi tandaan niyo po, sa atin pong buhay, mayroon tayong gerang nangyayari sa atin pong pisikal na katawan. Unang-una sa atin pong isip. Kaya nga po tayo ay nasa process. Nasa process po tayo ng pagbabago hanggang sa tayo'y tuluyang maging tunay na disipulo ng ating Panginoon kapag tayo'y talagang nag-commit na susundin natin ang lahat ng ating mababasa at maririnig patungkol sa salita ng Diyos. Kaya nga sabi niya, may war and then fight, slave and enslave. Yan. So, may war, may gera, tapos labanan, no? Labanan ng isip at sa kaninanasan ng katawan. May sinabi pa nga si Apostol Pablo, sabi niya, ang gusto kong gawin, hindi ko magawa. Hallelujah. Yung ayaw kong gawin, yun ang aking nagagawa. Bakit po?
Kasi nga, hindi masyadong na-screen sa mind na yung kanyang ginagawa na hindi niya dapat gawin, natatalo yung kanyang katawan ng kanyang isipan. Kaya nga sabi ng Apostol Pablo, no? Be transformed. Be transformed. Yung transformation of our lives ay munang mabago yung atin pong isipan bago mabago ang atin pong buhay. Hanggang hindi nababago ang ating isip, hindi tayo magbabago, mga kapatid. Diba? Amen po ba? Hallelujah! Yan po ang dapat. Kaya nga itong coming 2021, no? Tandaan nyo po, kapag ginawa po natin na talagang in-screen nating lahat, no? Sa pamamagitan ng ating isipan, na tutulungan naman tayo ng banal na espiritu upang malaman natin to determine what is right and wrong. And then, if this is wrong, then cancel. If this is right, then pursue. Yan po ang gusto ng Panginoon. Gawin agad kung mabuti. Masama ay iwaksi. Ayan. Cancelin agad, no? Mga kapatid at mga kaibigan. Then number 3, because it is the key to peace and happiness. Why we need to change our mind in order to change our lives? It is because it is the key to peace and happiness. Ito daw po ang susi para sa kapayapaan at kaligayahan. Ang sabi po ng Romans chapter 8 verse 6, if your sinful nature controls your mind, there is death. No? If your sinful nature controls your mind, there is death. But if the Holy Spirit controls your mind, there is life and there is peace. Hallelujah. Basahin natin sa Tagalog, sabi niya, ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. So mamili po tayo, no? Kung alin ba ang susundin natin. Yun bang sinful nature inside of us? No po, na ang magiging dulot nito ay kamatayan o pagkahiwalay sa Diyos. Kaya nga, kung ang isip natin ay pakokontrol natin sa sinful nature inside of us, and then mangyayaring mahihiwalay tayo sa Diyos. Subalit kung hahayaan nating kontrolin ng banal na espiritu ang ating isipan, and then magdudulot ito ng buhay at kapayapaan. Hallelujah. Sabihin mo, i-comment mo sa comment section, I need to change my mind. Hallelujah. Sabihin mo yan, I need to change my mind. And I want the Holy Spirit to control my mind. Yan po, i-comment nyo po yan, no? Comment nyo po sa comment section, no? Kung talagang ikaw, nais mo na babago ang buhay mo, sabihin mo, you need to change your mind. And then, you need the Holy Spirit to control your mind. Hallelujah. Woo! Glory to God. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga po, tandaan niyo po natin, if our mind must not be controlled by our sinful nature. Hindi dapat ito makontrol ng kasalanan na nasa ating katawan, no? Tandaan po, meron tayong sinful nature. Nung isinilang tayo, nandyan na po yan kasi minana po natin yan sa ating ninunong, mga ninunong na sila Eva at si Adan, no? Kaya nga doon po pumapasok yung all have sinned. Lahat po tayo ay nagkasala dahil meron talagang kasalanan na nananalaytay sa ating lupang katawan. At kung yan ay pananatilihin nating mas may kapangyarihan sa ating isipan kaysa sa banal na espiritu, and then, hallelujah, tayo pupunta sa kamatayan na wala ng pag-asang makalapit sa Panginoon. We need to, this one, no? Our mind must be controlled
by the Holy Spirit. Dapat kontrolado ito ng Holy Spirit, yung atin pong isipan. Kaya nga, pag nakontrol ng banal na Espiritu ang ating isipan, no negative thought, and then no negative feelings, all the negatives, hallelujah, ay makakancel, mawawala, at lahat ng positibong bagay ay mananatili sa atin, and it happens na ang ating buhay ay unti-unting nahuhubog patungo sa bagong pagkatao na kalarawan ng ating Panginoon. Hallelujah! Palakpakan mo si Lord! Woo! Glory to God! Yan po ang kailangan po natin. Kahit hindi ka magsulat ng New Year's resolution mo, ang kailangan mo lang ay sundin ang sinasabi ng salita ng Diyos na we must change our lives by changing our mind. Hallelujah. Naalala ko po yung alibughang anak. Di ba yung alibughang anak? Noong ang una ay nagpadala siya doon sa simbuyo ng kanyang isipan na ayaw na niyang magpasakop sa kanyang ama. Kaya nga kinuha niya yung kanyang mamanahin at yun naman ay karapatan niya, no, dahil may bahagi siya sa ari-arian ng kanyang magulang. At pagkatapos ay umalis siya sa poder ng kanyang ama. That's why he was disconnected, no, doon sa kanyang ama, at siya ay umalis. Ginawa niya lahat ng bagay na naisipan niya. Dala-dala yung pera na kinuha niya sa kanyang ama, at ito ay nangyari na naubos lahat dahil yung kanyang isipan ay kontrolado ng kasalanan na nasa kanya, hindi na nakontrol ng banal na espiritu. Kaya dumating yung pagkakataon na talagang lugmok ang alibughang anak na ito until such time yung ng pagkain ng kanyang mga alagang baboy ang kanyang kinakain. Papaanong nabago yung kanyang buhay muli at nagbalik sa dati nang magsimulang mabago yung kanyang isipan? Hallelujah. Di ba sabi niya, nung makita niya na siya ay parang baboy, kaya nga ito, taong baboy na, dahil ang pagkain na po niya ay baboy, ay yung pagkain po ng baboy. Hallelujah. Kaya nga po siya, taong baboy. Ayan. Kaya nga po, napag-isip-isip niya, ayun, nabago yung kanyang isipan, no? Na balik yung kanyang isipan na sabi niya, doon sa bahay ng aking ama, doon sa bahay ng aking ama, hindi ganito ang aking kalagayan. Doon, kahit katulong, hindi naghihirap. Doon, yung mga katulong namin, kumakain ng sagana. Ako, nandito at nagdurusa. Kaya nga sabi niya, babalik ako sa aking ama. Ayun, napag-isip-isip niya, na bago yung kanyang isipan, at ginawa po niya yung dapat at karapat-dapat, at yun ang makabubuti para mabago yung kanyang buhay pagbalik niya. Praise the living God. Ganyan po ang ating Diyos. Pagbalik ng alibughang anak, alam niyo po, hindi siya kinondem ng kanyang ama, bagkus niyakap, hinalikan, ibinigay lahat ng karapatan bilang isang tunay na anak. Kaya yung anak nagbalik sa dating kalagayan. Hallelujah! Yung kanyang iniwan before, ngayon ay muli niyang tinanggap. Praise the living God. Hallelujah! Kaya nga mga kapatid, dapat hindi makontrol ng sinful nature ng ating pag-iisip, bagkus makontrol ito ng banal na espiritu. Praise the living God. Hallelujah! And then, ano pong dapat natin gawin? We must feed our mind with the truth. Atin pong patuloy na ipid ang ating pag-iisip ng mga katotohanan na nasa banal na kasulatan. Sabi po ni Haring David sa aklat ng awit o Psalms na 119 verse 147, sabi niya, I rise before dawn and cry for help. I put my hope in your words, Lord. How I love your word. I think about it all day long. Sabi niya, gumigising ako ng maaga
at umiiyak upang humingi ng tulong. Inilagak ko sa iyo ang aking pag-asa sa iyong mga salita. Kung gaano ko ito kamahal, no? Ninanais ang iyong banal na salita. Sabi niya, I think about it all day long. Iniisip kong palagi ito sa buong maghapon. Yun po yung pinakamaganda, no? Kung ikaw meron kang problema, meron kang pinagdadaanan, isipin mo lang kung ano yung nakalagay sa banal na kasulatan na pangako ng Diyos para sa iyo. Mababago ang buhay mo. Isipin mo lang. Huwag kang mag-iisip ng iba. Ang isipin mo, puro salita ng Diyos. Feed your mind with the truth. Hallelujah. Kaya nga, di ba? This are the things we need to do in changing life by changing our mind. Una, we must wake up early with gladness. O, sino po dyan ang gumigising ng maaga? O, hallelujah. Dapat po ay umalis na po tayo doon sa combo na ating sinalihan. Yung kung bumangon tanghali na. O, dapat po ay gumising tayo ng maaga, ng may kagalakan. At kailangan natin gawin ay basahin ang salita ng Diyos. Basahin ang salita ng Diyos, meaning kausapin natin agad ang Panginoon. Anong gagawin pag nabasa natin? Meditate day and night. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi. Yun ang sabi ni, di ba sabi ni Haring David, no? Iniisip ko ito sa buong maghapon. Yun ang sabi niya, yung salita ay iniisip ko sa buong maghapon. Kaya nga dito sabi niya, meditate day and night. Obey whatever we learn from it. Sundin mo kung ano yung iyong natutunan sa mga salita ng Diyos. And then share it to others as what God has commanded us. Ibahagi mo sa iba. Yun po, alam niyo po, kapag isinishare po natin ito sa iba, lalo tayong nare-remind doon sa mga bagay na ating nabasa, na ating napakinggan, at ating natutunan sa salita ng Diyos. We must not keep it only in our mind and even in our heart. We must share it to others. Hallelujah! Dahil yun po nakakatulong sa atin habang ito'y iyong ibinabahagi, natututo ka. Maraming nababago sa iyo. Hindi lang yung sinishare mo ang nababago, kundi ikaw. Hallelujah! Bakit? Kasi ang salita ng Diyos ay parang tabak na magkabilay talim. Hindi lang yung sineshare mo ang siyang nababago, kundi ikaw, magkabila nga pareho kayo. Kaya kapag sineshare mo yan, hindi mo lang sineshare sa kanila, sineshare mo rin yan para sa iyong sarili. Kaya anong dapat gawin? Share it to others as what God has commanded us. Hallelujah. And then what will be the result? The result, we will become prosperous and successful. Yan po ang sinabi sa Joshua chapter 1 verse 8. Anong sabi ni Joshua? Keep this book of the law always on your lips. Yan ang sabi, always, palagi, no? Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. No? And then you will be prosperous and successful. So, marami po sa atin, gusto nating yumaman, gusto nating masenso, gusto nating magtagumpay. Pero kung sa sarili natin, hindi natin yung magagawa. Dahil tanging ang Panginoon ang susi na makapagbibigay sa atin ng tagumpay. Sa Tagalog, sabi niya, huwag mong kaliligtaan. Ito po yung dapat huwag mong kaliligtaan. Huwag yung mga telenovela. Huwag po yung mga games. Huwag po yung mga chat mo lang ang hindi mo nakakaligtaan. Kung hindi, ang huwag mong kaliligtaan ay yung basahin yung Biblia, yung aklat ng kautusan.
Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi. Yan po yung ginagawa po natin na itinuro po sa atin, no? Sa tagal ng panahon, ay halos 1 year pa lang nating natututunan na dapat pala ang Biblia o ang salita ng Diyos ay ating binabasa sa araw hanggang sa gabi at ito'y ating pinagbubulay-bulayan at ito po ay ating ibinabahagi sa iba. Hallelujah! Sabi ito, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon, sa ganoon magiging masagana at matagumpay ang iyong buhay. Yun po, kaya nga we must feed our minds with the truth. Lahat ng katotohanan, no? I-feed po natin sa atin pong pag-iisip. And then, sabi dito, we must focus our mind on the right things. I-focus po natin yung ating isipan doon sa magagandang bagay. Yan po yung matatagpo natin sa Philippians chapter 4 verse 8. Napakaganda po nito mga kapatid, no? Napakaganda po nito. Basahin po natin. Sabi dito, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Woo! Glory to God, no? Kaya sabi niya, bilang pagtatapos mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip. Pakinggan niyo mabuti, dapat maging laman lang ng ating isip. Ang alin? Ang mga bagay na karapat dapat. Lahat lang ng mga bagay na karapat dapat ang isaksak natin sa ating isip. Yung mga bagay na kapuri-puri o nagbibigay papuri sa Panginoon. Yung mga bagay na totoo. No? At yun lang, bagay na totoo, yun lang ay matatagpuan po natin sa salita ng ating Panginoon. Yung mga bagay na marangal na nasa salita din ng Diyos, yung bagay na matuwid na ang salita ng Diyos ang siyang magtuturo sa atin. Malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Ito pong mga bagay na ito ang siyang dapat nating ilagay sa ating isipan na makatutulong upang mabago ang ating pong buhay. Mabago ang ating mga pag-uugali. Di ba? Kaya nga po, sa akin po nga, ina-ID, sinasabi ko, ano ba talaga ang karapat-dapat? Ano ba yung makapagbibigay ng karangalan sa Diyos? Isipin po natin, kung ito bang ganitong gawain na dinate natin, tapos nagkaroon bigla ng conflict na ito ay gawain para sa tao, anong pipiliin mo? Yung bang gawain na para sa Panginoon, na magbibigay kaluguran sa Diyos, o yung gawain o kasiyahang gustong ihatid sa atin ng tao na hindi naman makapagbibigay kaluguran sa Diyos. Alin ang karapat-dapat? Alin ba doon ang kapuri-puri? Alin ba doon ang matuwid at totoo? Ayan, kaya nga po dapat iisipin po natin kung yun ba'y tama, makapagbibigay ba yun ng kaluguran sa Panginoon, makapagbibigay ba yun ng kapurihan sa Diyos, yun ba ay magkakaroon ng karangalan ng Panginoon? Kapag hindi, and then cancel. Kapag yes, and then pursue. Hallelujah! Yun po ang dapat po nating gagawin mga kapatid. Kaya we must focus our minds on the right things. Hallelujah! And then, ito po yung pinakamaganda mga kapatid. Kapag ginawa po natin yung lahat ng bagay na yan, we will become new in the sight of God and of other people. Gusto po natin na makita ng Diyos na talagang tayo na bago na? Hallelujah! Gusto ba natin na makita ng mga tao na talagang tayo na sinasabing born again ay talagang bago? Yung mga taong nakipag-isa kay Kristo ay talaga bang binago na? Hallelujah! Kaya nga, sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. No? The old has gone, the new is here. Po ang maganda, no? Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Hallelujah! Wala na ang dati niyang pagkatao
at siya ay bago na. Paano mangyayari po yun? Kapag ginawa po natin lahat ng ating pinag-aralan ngayong umaga. Praise the living God, no? Dapat alam po natin that yung atin pong mind, this is the battleground. Yung changing our mind, it will shape our life. Praise God, no? Kaya nga po mga kapatid, we must be transformed. We must be transformed by what? By the renewing of our mind. By the renewing of our mind. Sa pagbabago ng ating isip, dun lang magsisimulang mabago ang ating pong buhay. Kaya nga sabi dito, therefore if anyone is in Christ, siyempre po, kapag nakipag-isa ka kay Kristo, si Kristo na maghahari sa iyo, unti-unti niyang lilinisin lahat ng bahaging madumi sa buhay po natin, sa puso natin, sa isip natin, and then the new creation has come. Darating ang bagong nilalang. Yung lumang pagkatao natin ay lilipas na, mawawala na. Ngayon, tayo'y magiging pawang bago. Amen? Praise the Lord! Hallelujah! Sabihin mo, from now on, hallelujah, I will change my mind. I-comment mo yan mga kapatid sa comment section. Sabihin mo, I will change my mind by feeding the truth. Hallelujah. And that is the word of God. So, glory to God, hallelujah. Sa umagang ito, mga kapatid, nais kong encourage ang bawat isa, no? Kahit na tayo hindi na nagsulat ng mga New Year's resolution, na sa palagay natin yun ang makakatulong upang mabago ang atin pong buhay at tayo'y makaharap sa Panginoon ng maayos. Tandaan po natin, hanggang hindi nababago yung ating mind, hindi mababago ang buhay po natin. Mababago lang ang ating mind kapag ang isipan na galing sa Panginoon ang ilalagay natin sa ating isipan. Kapag lahat ng katotohanang nabasa natin sa banal na kasulatan ang ilalagay natin at ilalaman natin sa ating isip, mababago ang ating buhay. Gusto mo bang mabago ang iyong buhay? Start to renew your mind. Amen? Kaya nga sa oras nito, kung sino ka man na ngayon ay nakapakinig, nakapanood ng video na ito, na kung saan ang pinag-aralan natin o tinalakay ay yung changing our lives by changing our mind, now is the right time, no? Matutulungan ka ng Panginoon na mabago ang iyong isip upang mabago ang iyong buhay at sama-sama tayong dumulog sa Diyos sa oras na ito. Kung nais mo na ngayon ay maranasan ang kapangyarihan ng Panginoon at matulungan ka sa nais mo diyan sa iniisip mong gawin as your New Year's resolution, tandaan mo, hindi na magkakaroon pa ng New Year's resolution kasi God is the solution. Hallelujah! Dito po sa pagbabago ng ating isip at pagbabago ng ating pong buhay. Kaya nga, kapatid, sa oras nito, inanyayaan kita, sumunod ka sa maikling panalangin ito. Sasabihin mo lang, Panginoong Hesus, sa oras na ito, narito ako upang ikaw ay akin pong tanggapin bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Patawarin mo ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. At ikaw na ang maging hari ng aking buhay. Marami pong salamat, Panginoon. At isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At tulungan mo ako na mabago ang aking isipan nang sa gayon mabago din ang aking pagkatao.
Marami pong salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Ngayon naman po ay hoping tayo po ay nabago ng atin pong ng mga salita ng Diyos, o na-encourage po tayo na magsimulang baguhin ang atin pong isipan, at yan po ay mangyayari lang sa tulong ng banal na Espiritu. At sa oras na ito, tayo po ay dudulog sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng atin pong pagpapartake ng communion. Praise the Lord. Tayo po ay darako na sa communion. At hoping na kapag ready po kayo ng communion element. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. So, alam niyo po mga kapatid at mga kaibigan, ang atin pong ginagawang ito ay napaka-sagrado at napaka-inam, no? Bilang pag-alaala sa ginawa ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. At nais ko lamang pong ibigay ang two benefits of communion. Hallelujah. That the body of Christ, no? The wounds of Jesus' body, ano po, brings total healing. Ayan, yan po yung mababasa po natin sa 1 Peter chapter 2 verse 24. Ang sabi po doon, but by His stripe we are healed. And then second, no, that the blood of Jesus brings total forgiveness. Yan po yung mababasa naman po natin sa Hebrew chapter 9 verse 22. Ang sabi po doon, without the shedding of the blood, there is no remission of sin, or there is no forgiveness of sin. Kaya nga po, pasalamat tayo sa Panginoon dahil po sa pamamagitan ng kanyang mga latay, yung kagalingan sa ating pong lupang katawan ay naging sapat, no? At tayo nagkaroon ng tunay na kagalingan, at tayo nagkaroon ng kapatawaran sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. At itong gagawin po natin, ito po ay in remembrance of what Jesus had done on the cross 2,000 years ago. Ginagawa po natin ito in remembrance of what Jesus had done. Kaya po, sa bawat isa po sa inyo, natatanggap na po ngayon ay i-declare nyo, i-claim nyo kung kayo mayroong nararamdaman, i-claim nyo na ang Diyos ay kikilos upang ang inyong karamdaman ay tuluyang mawala. Hallelujah, sa inyong mga lubang katawan, at ang inyong mga kasalanan ay tuluyang mawala dahil sa dugo na dumalak sa kanyang lupang katawan. Kaya nga po sa oras nito, ating itaas ang tinapay at ang katas ng ubas, at ito po ay ating idalangin sa Panginoon. Marami pong salamat o Diyos sa oras nito. Lord, narito po ang tinapay at ang katas ng ubas, simbolo ng iyong katawan at ng iyong dugo, na Lord, ang iyong katawan na nahirapan at nagkaroon ng maraming latay, sugat, na putungan ng koronang tinik, pinako ang iyong mga kamay at ang iyong mga paa, at tinusok pati ang iyong tagliran hanggang sa ikaw ay malagutan ng hininga pansamantala. Subalit salamat Panginoon, dahil doon kinuha mong lahat ng aming mga sakit at karamdaman, at ikaw ang siyang nagdala, at kami naman ay tatanggap lang ng kagalingan sa aming lubang katawan. At gayon din sa iyong dugo na banal at may kapangyarihan na tumagas sa iyong katawan, ay nagbigay sa amin ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan at naglilinis ng aming pong mga karumihan. Marami pong salamat at nawa, Diyos, sa bawat isa sa aming magpapartake ngayong umaga, na ngayon ay kasama ko through online, Lord, through social media, sa bawat isang nanonood ngayon, Panginoon.
na ngayon ay nakikisa sa iyong abang lingkod. Lord, pagpalain po at ingatan ng bawat isa, bigyan ng tunay na kagalingan at kapatawaran sa pangalan ni Jesus. Salamat po, pinupuri ka namin at pinapasalamatan, sinasamba, dinadakila, O Lord, dahil ikaw, ang pag-ibig mo ay tunay at walang hanggan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabay-sabay po natin kainin. Ngayon naman, inimin po natin ang juice. Hallelujah. Glory to God. Purihin po ang Panginoon. Kaya nga po, sa umagang ito, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Purihin mo ang Diyos sa kanyang kadakilaan at palakpakan mo siya. Hallelujah. Woo! Glory to God. Hallelujah. At ngayon po tayo ay darako na sa atin pong pagwawakas, pananalangin para sa bawat isa, sa pagpapasalamat sa tagumpay na binigay ng Diyos dito po sa ating ginawang online service, and hoping na lahat ng naabot at nakapakinig ng salita ng Diyos ay nagkaroon ng kagalakan sa kanilang mga puso, lalo na yung mga ngayon lamang po nakasama po namin sa online na ito. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kaya nga sa oras nito, tayo po ay tumulong sa Diyos sa pamamagitan ng ating pong pananalangin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Lord, at walang hanggan ang pag-ibig, ang Diyos na siyang nagbigay ng kagalakan sa bawat isa sa amin, nagbigay ng tagumpay sa amin pong gawain ngayong umaga, nagpagaling ng anumang puri ng sakit at karamdaman, nagpatawad ng mga kasalanan, malaki o malaking kasalanan, Panginoon. At sa umagang ito, Diyos, wala kaming ibang dinadakila, wala kaming ibang pinupuri at pinapasalamatan kung hindi ang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, na siyang pinakamataas sa lahat ng pangalan, na ngayon ay aming kasama sa lugar na ito at sa bawat lugar na kung saan naroon ang aming mga kasama sa online na ito, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa iyong ginawa ngayong umaga. Lalo na po, Diyos, sa mga sumunod sa pagtanggap, sa panalangin ng pagtanggap para sa iyo, Panginoon. Lord, kilala mo sila. At saan man sila naroon, Lord, kung talagang totoo na kanilang tinanggap ka, paranas mo sa kanila ang kagalakan na walang katumbas, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Lord, pagpalain mo po sila maging kanilang buong sambahayan. Ngayon pa lamang maranasan nila ang iyong pag-iingat, ang iyong proteksyon, Panginoon, lalo na po dito po sa COVID na ito, Panginoon. Hallelujah! At maging doon po sa nababalitaan namin, Lord, na mas malala pa daw sa COVID-19, Lord, na hoping na hindi na po makapasok dito po sa aming bansa, O God. And thank you, Jesus. And we do believe na lahat ng ito, Panginoon, ay iniaalaw mo, Diyos, upang ay paalam sa bawat isa sa amin at paalala, Lord, sa iyong mga nilikha, na walang ibang pwede kaming asahan at lapitan sa oras na may ganitong mga crisis at pandemic na aming nararanasan, kundi ikaw lamang, Panginoon, sapagkat ikaw lamang, O Diyos, ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay na nagaganap dito po sa lupa, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos. Pagpalain mo rin ang bawat kasama po namin na patuloy na sumusuporta dito po sa ginagawa po naming online service. Hallelujah! Magmula pa nung simula hanggang sa ngayon, Panginoon, na hindi po nila kami binitiwan, hindi po sila, Lord, nawala, hallelujah, sa kanila pong pag-support sa amin, Panginoon. Hallelujah, na ngayon ay halos matatapos na ang taon na ito, Panginoon, and we almost 9 months under pandemic, Lord.
Thank you, Jesus, for their full support. Hallelujah. Hindi lamang po sa ganitong pag-watch, Panginoon, pag-review, kundi sa finances, Lord. Thank you, Jesus. Bless them, Lord God. Give to them, Lord God, abundant life. Hallelujah. Let them experience, Lord God, your goodness, your mercy. A bountiful life, Lord God, will happen to their lives, Lord Jesus. Hallelujah. As they faithfully give their tithes and their offerings, and even they sowed, Lord God, to your servant. Hallelujah. A seed of faith, O God. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. At pagpalain mo po ang bawat pamilya na kanilang pinabibilangan. Pagpalain mo rin, O Diyos, ang bawat business na kanila pong sinimulan o kanila pong, Lord, sa ngayon kasalukuyan na inaasikaso, Panginoon. Lord, yung may mga trabaho, ilip mo sila, O Diyos. Iangat mo at increase ang kanilang mga sweldo, Panginoon. Kausapin mo ang kanilang mga kumpanya, O God. Sapagkat lahat yan, Panginoon, ay pag-aari mo, Panginoon. Yung mga boss na kanilang ngayon ay nakakasama, sila ay mga katiwala mo lamang, Panginoon, sa mga establishmento, sa bawat negosyo, sa bawat, Lord, mga pag-aari na kanila pong ngayon ay hawak, Panginoon. Kausapin po sila, Diyos. Saan man naroon, yung mga kapatid po namin, na kung saan sila pumapasok, nag-uopisina, Lord, maranasan po nila, Lord, yung favor. Hallelujah. Galing sa iyo, Panginoon, na pararaan mo sa kanilang mga employer, O God. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. And Lord, we even pray once again our nation, our country, the Philippines, O God. And thank you, Jesus, sapagkat, Lord, patuloy na bumababa ang number ng mga nai-infect ng virus ng COVID, Panginoon. And Lord, help the Filipino people, O God, to obey, Lord God, our government. Sa pangunguna po ng aming butihing Presidente, President Rodrigo Roa Duterte, Panginoon. Give him wisdom and knowledge, Lord God, on how to lead our nation, so God. At may matulungang umangat, lalo na po yung mga nasa low poverty level, oh God, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Lord God, wala po kaming gagawin kundi ikaw ay papasalamatan, purihin, at dakilain, Panginoon. And thank you, Jesus, for everything that we have received from you, O God. Thank you, Jesus, for everything that you have done to us and you're going to do in our lives, O God. Thank you, Jesus. Salamat po. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, at idinideklara sa aming buhay na ikaw ay dakila, ikaw ay makapangyarihan, ikaw ang aming buhay ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Salamat po sa inyong lahat. God bless us all. Happy Sunday. And see you next Sunday again. At meron po tayong online prayer meeting this coming Wednesday. Amen and amen.